Magandang araw sa ating lahat, brothers and sisters in Christ. Makulimlim ang araw ngayon, yun may mga naglalakad, nag-exercise sa seaside. Dito lang din ako nakaupo. May new Bible. Hawak-hawak ko na siya kasi maliit siya. Easy to carry. Hindi mabigat. So, I just want to share yung mga panaginip ko about sa mangyayari sa hinaharap na pinakita ni Lord sa akin. At ito ay napanaginipan ko 2 months ago. And the Lord said, I will release this right this moment. Dahil day off ko, wala akong gagawin. So, ito na yung time na sasabihin ko about dito sa Hong Kong is may mangyayaring malakas na typhoon na nakakasira. Kung ano yung mga experience natin dati, yung mga nasira yung mga bintana, mas malala pa itong mangyayari sa hinaharap. Mas malala siya kasi na maraming masisirang mga bintana. Sa pagkasira ng bintana, maraming taong tatangay ng hangin. Dahil sa lakas nga ng hangin, matatangay din yung mga tao na natanggalan ng mga salamin ng apartment nila, ng building nila. So nakakatakot dun sa nakita ko sa panaginip na parang totoo siya. At yun ang panaginip ko na talagang matagal siya. Tumagal talaga siya kasi nung nagulat ako nung nakita ko mga taong nagliliparan sa mataas na building dito talaga sa Hong Kong nangyari. So napabalikwas ako, natakot ako na ano ba yun. So I rebuke, and then after that natulog ulit ako at natuloy yung panaginip ko. So lumabas ako doon sa building namin, and then I go to look around people. I keep looking my employer, and then nahanap ko sila. So pinabayaan ko sila doon. Sabi ko, dito lang kayo, wag kayong lilipat. Hahanapin ko yung ibang mga tao. So para akong nagre-rescue doon sa panaginip ko, na nire-rescue ko yung mga tao, at lalo na kapwa nating kababayan. So napunta ako ng New Territories at bumalik ako sa malapit sa namin sa building, and then hinahanap ko kung saan yung building na papasukan ko. Yung dati namin building, hindi ko siya mahanap. And then after that, after how many days daw, lumakas yung ulan. So lumakas yung ulan, naging na siya, may bahana, sobra, mga nasira na nga yung mga salamin ng building, mga ibang building. Tapos umuulan pa ng malakas na talagang terrible talaga siya. So and then after that, how many days uli, tuloy-uli yun, how many days uli na tsaka tumigil ang ulan. Pagkatigil ng ulan, bumalik na naman ako sa New Territories, sa mga dito sa daw ako sa dito, naglibot-libot ako ng Hong Kong, and I saw na maraming building ang nag-collapse. And the Lord said, I will make it happen. I will make it happen. Alam nyo, kinabahan talaga ako. Kasi sa nakita ko is earthquake yun. Malaking, siyang earthquake na hindi natin inaasahan. Mangyayari yun. The Lord told me already that 2 months ago. Pero, I just quiet and I asked for pray. I intercede for it. But the Lord said, still, I will make it happen in the future. So tell my people, be strong. Those who love me, those who have faith on me,
will be safe. Hindi ito biro. Kung sinasabi niyong na babaliw na ako sa mga panaginip na to, sa mga vision na to, no. I keep asking God. I keep asking God in prayer na sana hindi mangyari, kasi pag nangyari, paano na ang Hong Kong? Ang daming tao, ang daming, pero hindi natin control. Ang Diyos ay Diyos. Ang Diyos ay makapangyarihan. Ano lang ang gagawin natin, kanyang mga anak? Manalangin tayo na maprotektahan tayo sa mga kalamidad, mga sakuna na paparating. Kasi hindi natin maiwasan na sabi nga ni Lord, I will make it clear this city. Alam naman natin ang ng Hong Kong na maraming mga sinasamba. So sana sa mga makapanood nito is share the word of God. Share the word of God. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Share it. Hindi ko alam kung kailan mangyayari, pero I always see it in vision. Napapalapit na, mangyayari na talaga. So be prepared. Be prepared tayo. Yun lang po, at maraming salamat. Uulan na, kaya uuwi na ako. Bye-bye. Shalom, shalom, shalom.